Mukhang tablado na naman no, si Tobats mga bossing. Mukhang iiyak na naman si Bato de la Rosa mga kababayan. Bakit ho? Eto ang balita oh. Hindi kinampihan ng Korte Suprema? Ano po? Hindi kinampihan ng Korte Suprema at mukhang ipinaliwanag pa kay Bato de la Rosa na yung extradition pag-uusap ng dalawang bansa kaya hindi na kinakailangan dumaan pa sa korte. Base po sa pagkakaunawa ko ha mga bossing Chief Amo sir. Sabi ni Jesus Palsis dito, nireaksyonan niya. Ito pong inilabas na pahayag ng Philippine Supreme Court mga bossing ha. Basahin natin. Oh no mga ka-DDS, paano ba yan? Kasi si Bato, yan ang inaalala natin, si Bato. Ano po, malapit na yata talagang makulong mga boss Chief Amo sir. Kapag ka lumitaw yata si Bato de la Rosa, biglang instant ilalabas yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Ito, sandali. Ayan, di ba? The Supreme Court Public Information Office just came out with a primer or post about the recent extradition rules. The Supreme Court issued the emphasize that extradition is a process between states. Yung pong mga kababayan, yun pong ICC, hindi naman po estado yun eh. Oh, di ba? If that's not enough to kill the hope of the ka-DDS na umaasang magiging applicable ang extradition rules kay Bato de la Rosa, sinasabi din ng primer that extradition may only be granted if there is an existing extradition treaty. Ang problema, wala naman tayong extradition treaty with the International Criminal Court. At hindi po estado, hindi po bansa. Ang extradition no, bansa sa bansa, mga kababayan. Si Alaga 143, nandiyan daw, shout out sa iyo. Oh. Ano ba yan, Mark? Nginig na nga, lalo pang tinatakot. Hindi po, kailangan malaman niya yung balita. Kailangan, makita niya ho itong mga ito. Di ba? Wala din tayo sa Rome Statute. No, kasi nga umalis at winidraw ni Duterte sa ICC. Yan din ang problema ng dating Pangulong Duterte. Gusto nilang mapauwi ang dating Pangulong Duterte pero hindi makauwi. Bakit? Sasabihin lang po sa kanila ng ICC, sandali, hindi na tayo konektado sa isa't isa. Wala, hindi na kayong miyembro ng ICC. Yun lang ho ang sasabihin sa kanila. Kaya, ang naging sunod na kanilang hakbang, yun pong mga kababayan, yun pong, tawag dito? Interim release. Na sa ibang bansa o may bansang kukupkop para doon ikulong ang dating Pangulong Duterte. Wala din po. Sablay ho, mga kababayan, mukhang walang sumusuporta sa kanila. Sino ba naman ang susuporta sa kanilang bansa, mga bossing? Tingnan nyo naman po ang ginagawa nila. Araw-araw may rally doon sa labas ng kinatitirikan ni dating Pangulong Duterte. Araw-araw ho, may mga kala mo, may patay, may nag-aalay ng kung ano-ano. Di ba? Magugulo yung bansa mo, magugulo yung lugar mo. Tapos isa pa sa dahilan, kada tayuan o tungtungan ng mga DDS, ang ginagawa ho nila, mga kababayan, pinapalitan nila ng pangalan. Di ba? Kada tungtungan nilang parke, ang sasabihin doon sa parke na yon Duterte Park. Kada tutungtungan na street, sisigaw ng DDS o Duterte, magiging Duterte Street na ho. O ayaw ng mga bansa na masakop sila. Iisipin pa niya mga bansa na yan, daig pa pala nitong mga DDS na ito. Yung China na manakop. Etong mga DDS, isang araw lang na tumayo doon. Kanila na yung bansa namin. Sabi ni pambansang nanay survivor, kinatitirikan na ganyan. Ano ba ibig sabihin ng kinatitirikan? Di ba, parang doon siya nakatira? Di ba? Yun, mali ako. Mali ba ako? Uy, sabihin nyo, baka magalit sa akin yung mga DDS. Baka mamaya ang ibig sabihin ng kinatitirikan patay na. O alam ko, ang patay na, kinahihimlayan. Di ba? Himlayan. Yan. Ganyan, di ba? Hala ka, national mother. Ngayon, mga bossing,
Wala din, nasa na, in essence, don't get your hope up, mga ka-DDS, na bibigyan ng extradition process si Bato at Bongo pag lumabas na mga ICC warrant nila. Iiyak lang kasi kayo. So, wala na ho yan, mga kababayan. Magiging parehas na lang po yan kay dating Pangulong Duterte. Ano po, mas magiging kagaya niyan yung kay dating Pangulong Duterte. Pero take note ho, mga bossing, sabi ni dating PNP chief, no? Dating PNP chief General Torre, mga kababayan, yun niya, mas madaming kapulisan ang ilalagay diyan sa pag si Bato na ang inaresto. At ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, sa maniwala kayo sa hindi, ang paniwala ko ho talaga, meron na pong warrant o para si Bato de la Rosa ngayon. Hindi naman ho magtatago yan. Diba? Hindi naman po magtatago yan, mga kababayan. Siyempre, malalakas din po ang intel niyang mga yan. Di po ba? Malalakas ang mga intel niyan, alam nila kung ano yung mga nangyayari. May mga nagbubulong din po dyan, mga bossing. Di ba? Tingnan nyo, si Bato de la Rosa, nasaan na ho? Hindi na ho napagkikita. Ilang araw na po. Hanggang ngayon, hindi pumapasok doon sa Senado. Sayang sayang po ang pasweldo ng taong bayan. Basahin ko to mabilisan no. Philippine Supreme Court, extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn him over the requesting state, no? So that she may be held in connection with any criminal investigation she is facing. It may also be for the service of the penalty imposed under the criminal law of the requesting state. In the Philippines setting, extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed. Ang nakikita ko ho na posibleng mangyari yan, mga bossing chief amo, sir, kay Kibuloy. Kay Kibuloy ho, mga boss chief amo, sir. Yun ang nakikita ko. Pero kay Bato de la Rosa, unang-una, ang ICC, hindi naman po estado yan o hindi naman po bansa yan. Diba? Hindi bansa at wala ngang extradition treaty ang Pilipinas at ang ICC, mga bossing. So, ang nakikita ko ho dito, hindi ko naman ho tinatakot si Bato. Pag yan si Bato namataan, tingin ko may nakatiktik na dyan eh. May nakatiktik na, may nakaabang na, inaabangan na lang po na pumasok sa Senado si Bato de la Rosa. Mga kababayan, tingnan nyo, tahimik ngayon. Di ba? Tahimik po ngayon. Pag yan pumasok sa Senado, naku po, sabi ni Chi, tinatakot mo eh. Hindi ho, totoo lang. Pag yan pumasok sa Senado, tingnan nyo, magkakagulatan ho, mga kababayan. Baka biglang magka-formation ng mga kapulisan. Baka 2,000 kapulisan o mahigit pang kapulisan ang pumalibot sa Senado, mga bossing. Oo! Kasi yung nakita natin na style kay dating Pangulong Duterte, gulatan din ho eh. At yung sinasabi ng ICC na dapat doon sa warrant of arrest nila na palihim para nga hindi magtago, eto na po yan. Di po ba? Tingin ko ho dyan, magkakagulatan. Bulaga! No, first day, papasok si Bato. Mukhang walaan naman eh. Mukhang hindi naman totoo yung warrant. Sige nga, hinahanap na ako ng Pilipino. Baka sabihin pa tanggalin yung sweldo ko. Pasok na ako. Pagpasok ko niyan sa loob ng Senado, baka biglang magka-formation. Di ba ganun na ganun ho sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Tapos eto pa. Eto pa ho, mga bossing. Hindi ko naman talaga sa tinatakot si Bato de la Rosa. Sabi doon sa balita, may 2 daw pong eroplano ang nandoon sa nandoon sa Villamor Air Base. Sabi ko 2, isa lang si Bato. Ano naman ang connect doon? Bigla kong naalala si Bongo. Di ba? Bigla kong naalala si Bongo, mga bossing.
Ang sabi, halos magkasunod o magkaparehas lang yan. Si Bato, Disyembre. Tapos si Bato, Disyembre. Tapos si ano naman, si Bongo, ano daw, January, mga kababayan. Oh, baka pag-iisay na lang po ang lipad. Sayang naman. Sabi ni Scrimble, pipindot sa ATM, 15 to 30 minutes, di pumapasok sa trabaho. Sarap buhay talaga ni Bato de la Rosa. Biruin mo yun? Magkano? 300,000 no, mga kababayan? Ilang araw ng absent to. Kaya nga ho ngayon po napapansin na din po ni Ombudsman Remulla 'Di ba kung maalala nyo yung sinabi o yung pagmamalaki ni Bato de la Rosa na yung ano sabi niya? "Come on Mr. Trillanes, make money. I am ready." Oh,